Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalihing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng huling linggo sa karaniwang panahon. At ang mga tema ng ating mga pagbasa sa huling linggong ito ay pahiwatig ng pagwawakas ng panahon, pagwawakas o mga palatandaan na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Pero nawa, bagamat kapag pinakinggan natin ang ating ebanghelyo, maging ang unang pagbasa, para bang puro trahedya ang mangyayari. Pero yun nga po, no, ang paalala at paanyaya sa atin ng mga bagay na ito ay nawa mas maging malawak ang ating pangunawa. Sabi ko nga, bagamat trahedya ang narinig natin, pero hindi dapat mawala sa ating isipan na ang Panginoon ang magliligtas sa atin sa mga bagay na ito. Pero maganda rin, no, sa ngayon, po pwedeng pag tinitingnan natin, madaling magdasal dahil okay tayo. Madaling lumapit sa Diyos dahil maayos tayo. Pero kapag may mga nangyayaring mga kaguluhan, mga bagay na talagang napakabigat para sa atin, doon tayo natitigilan. Para bang sa kwento ni Daniel sa unang pagbasa, dahil sa mga kwento-kwento na mga ayaw sa kanya, siya ay itinapon doon sa kung saan ipapakain siya sa mga leon dahil yung mga sumbong na ipinagbabawal ng hari na magdasal ang mga Hudyo, pero si Daniel ay hindi nagpatinag. Hindi siya huminto sa pagdarasal, hindi huminto
na makipag-ugnayan sa Diyos kahit na ang maging kapalit nito ay pagdurusa o kamatayan. Ipinakita niya ang katatagan na hindi dapat matakot sa anumang problema na kanyang hinarap o hinaharap para lamang panghinaan ng loob. Napakagandang paalala sa ating lahat ng ito na huwag nating hayaan na kahit na minsan sinasabi natin, bakit ganon nagdarasal naman tayo? Bakit ganon nagdidebosyon naman tayo sa Nazareno? Pero bakit hindi gumagaling yung mga taong ipinagdarasal ninyo? Hindi nawawala yung cancer o kahit ka ikaw mismo, hindi nawawala yung sakit na iniinda mo. O kung ano mang problema na pinagdaraanan mo o ng iyong pamilya o malapit sa iyo. Tiyakin lang natin na hindi ito ang magiging dahilan para huminto ka ng pananalig sa Diyos, kundi mas lalo pang kapitan ang Nazareno. Kaya nga sabi ni Kristo sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, kung mangyari na ang lahat ng ito, yung kaguluhan, lindol, pagbaha, sabi nga, maging ang mga planeta o mga iba pang bagay sa kalawakan, kapag nagkakaroon na ng kaguluhan, sabi ni Kristo, imbis na tayo ay matakot, tayo ay magalak. Tayo ay magsaya dahil ang Diyos ang magliligtas sa atin. Darating siya para tulungan tayo. Huwag nating isipin na lahat ng nangyayari sa paligid natin ay parusa ng Diyos. Na hindi naman talaga. Dahil ang mga kaguluhan nangyayari sa atin ay bunga ng ating mga desisyon na malayo sa pamamaraan ng Diyos. Kung babalikan mo, anong problema mo ngayon? Sige nga po, anong pinoproblema mo ngayon? Sige, balikan mo lang ng konti kasi minsan talagang kapag emosyon ang pinairal natin, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Lahat ng nangyayaring kaguluhan, sinisisi natin sa Diyos at sinasabi natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi tayo ang parurusahan. Kaya nga, paparito ang Diyos, paparito ang ating Panginoong Hesukristo para iligtas tayo. So bakit tayo parurusahan kung ililigtas din naman niya tayo? Muli, balikan mo lang. Bakit at saan nagsimula ang iyong pinoproblema ngayon? Kung sakali lang, may sakit ka, may cancer ka, o kung ano man, paano nagsimula? Hindi ba't kagagawan din ng tao? Hindi ba't kapabayaan din ng tao? Pero dahil ang Diyos ay mahabagin, kapag idinudulog natin ito sa Kanya at ayon sa Kanyang kagustuhan, gumagaling. Bakit nawalan ka ng trabaho? Dasal ka ng dasal na magkatrabaho. Ngayon, ang laki ng problema mo dahil wala kang trabaho, hindi mo pinagbuti nung binigyan ka ng trabaho. Bakit ka namumblema? Alam mo namang hindi ka dapat makipagrelasyon sa taong yan, pero pinilit mong makipagrelasyon. Pero muli, bawat salita na ipinapahayag sa ating pagdiriwang ng misa, yan ay salita na hindi nagpapahiwatig ng parusa, kundi ang salitang naririnig natin ay salita ng pagmamahal na nagdudulot ng pag-asa sa atin. Tandaan natin muli sa bawat kaguluhan, ang Diyos pa rin ang tutulong sa atin. Kaya't lalo kang kumapit sa Panginoon, lalo kang manalig sa Diyos. Amen.